Yun, good morning guys. Ito yung boards natin. So, ayan. So, hindi natin nagagamit. Gamitin uli natin itong KTM. Si KTM. And guys, hey, kuya, morning. Di po, dyan lang. Thank you po. Bigat. Oo po. Bali dalawa na sila. Reserva. Laboratory lang ako dyan. Kuya, naka-video ka oh. Naka-video. Yeah. Tal, thank you. Yung mga guard, rabait yan eh. Papunta ulit tayo sa Katipunan laboratory natin. Yung ganitong kaagang ride eh, kung walang team ride, meron ako maagang laboratory. Yung laboratory nga pala na yun, ano yan, sa ako namin yan ni wife ko.
sa pagbubuntis niya. Mga kailangan gawin sa pagbubuntis. So yun, yun yung kinukuhanan ako ng dugo para may idea kayo ba't ako lagi nagla-laboratory. Kinukuhanan ako ng dugo tapos ini-inject sa kanya. Yun yung the reason na para maging familiarize sa body niya yung dugo ko. Once nabuntis na siya, yun, hindi ikakuan, hindi re-reject ang katawan niya. Mag-alas 7 na pero 6:30, sakit na ng palala ng palala. 6:30 masakit na sa araw yung sa balat yung araw. Ayun guys, yung bulge ko hindi ko na nagagamit, nasa dulo eh. So ito ulit gamitin natin si KTM. Kahapon pala yung kanito, naka-low seat to eh. Bigyan ko na rin kayo ng idea sa mga bibili ng ganito o merong ganito. Bigyan ko idea. Naka-low seat to. Yung KTM BGC sa BGC yun eh. KTM BGC yung KTM power parts yun. Naka-low seat to. Yung hindi na siya 2-piece, hindi na siya 2 piraso. 1 piraso lang siya na low seat. Binaklas ko kahapon, binalik ko dun sa stock na 2-piece. Mapapansin nyo ito, binalik ko stock niya. Pero wala for me wala siyang pinagkaiba. And to be honest, nakalagay naman sa specification 25mm yung naging bawas. So 2 inches lang, 2 inch. Sa bagay, sabi nga nila a little bit na bawas is a good pa rin para sa mga hindi kalakihan. I mean, yun. So konti lang depression niya. And then yung narrow siya, na-narrow lang siya. Di ba masyado malapad yung upuan natin sa mga legs? Medyo na-narrow siya. Yung nabawasan yung foam nun. Pero hindi na yung comfort naman sa long ride. Nagamit ko siya, di ba, pamuntinlupa. S-Lex din. Hindi naman ganun nag-suffer. Ganun pa rin naman okay naman siya. Compare sa stocks ito yung stock ngayon na I'm using. Goods naman siya, malambot yung aso. Very helpful siya kung maliit ka talaga, kung tipto ka talaga. Kasi 2 inch din yung nabawas sa kanya eh. Pero ako, yung the reason ko, binaklas ko, binili ko sa stock. Mas gusto ko yung yung style o yung ganda ng 2-piece o yung 2 piraso na medyo bulky. Doon kasi nga medyo naging manipis yung upuan mo eh. Pero yung comfort niya ganoon naman eh, kasi malambot yung yung foam niya, quality sa design niya. Pero yun lang, for me lang, mas gusto ko yung stock na tingnan, na medyo nagbibigay ng bulky pa rin sa motor mo. Pero kung ka, talagang tipto ka, medyo maliit ka, o madalas ka nag-off-road, malaking tulong yon. Kailangan mo yon. Kasi nga bukod sa nabawasan yung height niya, yung side niya ito, makita nyo to, itong side na to, nabawasan yan, naging narrow yan eh. So kaya madaling tumukod agad.
Yun, pero kung kailangan po nag-off-road ka madalas, tiptoe ka, malit ka, yun, kailangan mo yung low seat. Pero kung di naman, for me, like mas gusto ko yung itong stock na 2 piraso style. Mahal din yun, low seat na yun. I think nasa 20k, 10k up o 20k below. Sa 15k minimum 10k yun, 15k ganon, below 20k ganon. Yan, kilabit natin. Yung boards natin naka-stock na. Kailangan papachange ko yun yung boards. Balik tayo kay boards, yung comparison nito. Pareho silang magandang gamitin para sa akin. Kaya nga nagdadalawang isip ako ibenta yun eh. Kaya nagdadalawang isip na ako ibenta yun eh, si Vogue. Maganda kasi siyang gamitin eh. Para kakabisado ko na kasi yun. Sinali ko na kasi sa FJ yun eh. Sinali ko na ng FJ, narating na natin yung Mindanao, Visayas doon. Dumaan na sa Baco-Baco yun. Ang pinakagusto ko doon talaga is yung suspension niya. Compare dito yung suspension noon, parang for me, nalalambutan ako sa suspension nun. Lambot talaga ng suspension nun. Yung stock na ako, pag hindi mo pinagalaw kasi nakadalawang Vogue unit na ako eh. Yung isang version nun, yung una 2022 yata, sa itong 2023, 2021 yata pala. DS pa lang yun, di pa lang DSX 500 DS. Lambot nun. Nadala ko na rin ng Bicol yun. Saka ng kung hindi ka particular talaga sa brand, kung hindi ka yung ayaw mo ng China ganon, pero kung gusto mo ng China na brand, I recommend talaga yung Vogue na Adventure I don't know sa iba, yung ibang brand, pero kung same engine naman sila, goods na goods talaga. Same engine pala sila, so goods na goods din yun. Pero sa comfort, Adventure talaga ma-recommend ko. Long ride, goods na goods si Vogue. Value for money. Tapos may bago siyang di ba? Technology, yung traction control. Napaka nun. Napakaganda. Mapapansin nyo pag nag long ride kayo, naka-on yung traction control nyo. Every time na malulubak kayo, bako, nag-i-enable yun. Mapapansin nyo sa makina yung humihina, parang pumupugak. Ibig sabihin nun, nag-i-engage yung traction control. Yun lang, very okay, naayaan ko lang. Yung parang pupugak, lalo yung tunod-sunod na bako. Tok. Ganong kwan mo ng makina ng motor mo, kasi nag-enable yung traction control.
Yun, yung suspension, una, mas gusto ko yung suspension nun. Nasali ko na sa FJ, nasummer ko na yun eh. Pero sa, syempre, compare 500cc versus 800cc sa displacement almost ganun na yun Syempre, mas malakas to. Power nito. Power yan eh, yung nga nila. Saka to be honest nagbabalak na nga akong pa-enable yung quick shifter nito eh. To be honest, yung pareho silang slippery clutch assist. Nakakuha pa to, ready to sa quick shifter. Mas malambot yung clutch nun, yung kay Bodes. Ito talaga ramdam mo yung piga mo. Tigas eh. Malambot yung clutch nun. Oo, nalalambutan ako sa clutch nun. Yun, suspension sa clutch, mas gusto ko yung Bodes. Pero power, eto matik to. Saka ito, kagandahan naman nito yung KTM 790 Adventure. And ito, yung tinatawag nilang yung design niya na parang BMW, yung nasa gilid yung tangke. Ayan yung tangke niya. Yung design niya ganyan, parang BMW, nagbibigay ng parang balancer niya. So tinatawag nilang, hindi siya top heavy, bottom heavy siya. So madali talaga siyang iliko-liko saka itulak. Hindi mo ramdam yung bigat ng big bike. Yung pala pinagkaiba nun, yung alam mo yung kumuha ka na isang bagay na mabigat yung nasa taas at yung nasa ilalim ay hindi mabigat. Diba parang prone sa tagilid, bumaksak. Ganon pala yung kanito. Ngayon ko talaga naintindihan, kasi nung tinutulak ko to, hindi ko talaga maramdaman yung sa ilalim tayo mag-park. Pwede dito? Pwede dito, boss? Okay lang. Sige. Thank you. Yung may motor na yon? Dito? Thank you. Ayan guys, madilim dito. Ayan guys, dito na tayo. Ayun guys, palis na tayo sa Bloodworks dito. Pala guys, yan sinasabi ko sa inyo, binalik ko sa stock yung upuan ko. Mas gusto ko kasi style nito eh. 2 piraso, medyo bulky dito. Yung kasing low seat, medyo narrow talaga siya dito, makitid na siya dito. Tapos one piece yung style niya. Yan. Ito nga pala guys, pinakabit ko, ay ginawa ko to, DIY lang. Nabili ko to sa Lazada, 300 pesos yata. Pero lapat naman siya. Pero meron kayong tweak na gagawin. Ito, yung dito sa gilid na to, nakaumbok kasi to eh. May nakabukol. Kailangan nyo i-grinder lang. Iga-grinder nyo lang siya guys dito. Ayan o.
dito. Makita nyo na pumahabang ganun. Iga-grinder nyo lang para lumapat ng todo itong nasa ibabaw. Yun lang guys, 300 pesos. Titweak mo lang, iga-grinder mo lang. Ang ganda naman siya, oh. Mayroon pang logo 790 Adventure. Maganda siya. And guys, let's go. So yun nga, yung extender ng ng side stand na yun, sa halagang 300 pesos. Yung iba nakita ko ng 4,000 pa. Yan, 300 pesos lang. Gagrinder mo lang ng konti, goods na. Today's date is ano ba ngayon? Wednesday, May 22. May 22 na pala, no? June na sa kwan, tagulan na. Wala nang motor-motor si Gar. Gar, motor-motor tayo, Gar. Gar, oh. Yung tangkay nasa gilid, Gar. Gar, motor-motor tayo, Gar, oh. Gar, yung tangkay nasa gilid, forma. Ay, motor-motor si Gar. Stoplight. Oh, pinabante tayo ni Bossing. Ito ang Miriam College, saka Don Ateneo. Tama ba? Alright, oo, tama. Miriam College, katabi lang yan. School for the girls to, alam ko eh. Pareho silang magandang i-handling ni Bodge. Ewan ko lang sa ibang motor, hindi ko pa nakuhan. Pareho sila ng gaan eh. Alam ko ang dry weight nito 189, mas magaan to ng konti. Si Bodge naman 190 ang dry weight. So pareho lang sila ng gaan. Tapos bottom heavy siya. Ayan o. Bottom heavy tong isa na to, kaya may advantage to sa banking. So hindi ka basta-basta yung mabubuwal. Kasi nga bottom heavy siya, hindi siya top heavy. Yung mga top heavy yun ang madalas na, di ba? Imagine mo yun, nasa mataas yung bigat ng bagay o motor. So mahirap siyang, mabigat siyang buhatin itulak pag ganun. Yun yung kagandahan nito mga 790 Adventure. Power yung preno niya, lakas. Pero parang mas malalaki caliper nito eh. Power, lakas, both rear saka front. It's a KTM caliper. KTM caliper siya. Sir, mabait mga guard dito eh, mahilig sumaludo.
Ang boards natin din ang gamit. Si boards natin, papa-change oil natin to. Alright guys, babus.